Chinese TV. Napaungol si Andrea na para bang kanyang panaginip ay totoo. Totoong hinahalikan siya ni Dominic. Hindi lang sa kanyang labi, kundi sa buo niyang katawan. At sa bawat bahagi ng katawan niya ay nadadaanan ng mga kamay nito. Hindi pa siya nananaginip ng kahit kailan ng ganito. Tila may daloy ng kuryenteng gumagapang sa mga binti niya. Subalit bakit parang walang lakas ang mga iyon? Tila ba siya tinatangay ng malalaking alon sa dagat? Nilulunod siya na nagmamadali at matinding pangangailangan na hindi niya kayang ipaliwanag. Halos lunurin siya ng sensasyong lumulukob sa kanya. Sweetheart, bulong nito sa kanya. Sabihin mo sa akin na tumigil na. Kasi hindi ko kayang tumigil. Hindi ko kayang pigilan ang sarili ko. Napaungol siya. Hindi niya nauunawaan ang sinasabi nito. Bakit siya hinihilingin ni Dominic na pahintuin ito sa ginagawa? Sa kanyang utak, sa kanyang isipan, ay okay lang naman. At isa pa, panaginip lamang iyon. Kung matuloy man o may mangyari man sa kanila, okay lang. Panaginip lang iyon. Sa halip na sagutin ito, ay tinugon na lamang niya ang halik nito. Naramdaman niya ang paghawi nito sa nanghihina niyang mga binti. At ilang saglit pa ay pumasok na ito. Kung hindi dahil sa ginawang mariing halik ni Dominic, ay kumawala sana ang sigaw niya. Biglang nagmulat na mga mata si Andrea. Sweetheart, Andrea, hindi ko in-expect na... Hindi nito tinuloy ang sasabihin. Patuloy ito sa ginagawa. Totoo ang nangyayari. Hindi yun panaginip. It was all real. Isang malakas na pagsinghap ang pinakawalan niya nang maramdaman ng pagkilos ni Dominic at ang patuluyang pag-angkin nito sa kanya. Nakagat niya ang ibang labi para hindi masigaw. Ang sakit ay para bang hindi niya mapigilang hindi madama na para bang gusto niya kumawala ng oras na iyon. Pero ayaw niya. Gusto niyang maranasan sakit na iyon dahil ang sakit na iyon ay tila nawawala at napapalitan iyon ng kaibang pakaramdam. Pakaramdam na noon lang niya naramdaman. At maya-maya pa ay naramdaman niya ang tila kakaibang pakaramdam. Naramdaman din niya ang pagbilis ng galaw ni Dominic. Makalipas ang ilang sandali ay bumaba sa tabi niya si Dominic. Naramdaman niya ang mga bisig nito na yumayakap sa kanya. Dinadala siya patungo sa dibdib nito. And she was just eager to turn to him. Inihilig niya ang mukha sa pawisang dibdib nito. Pagod ito na hindi makapagsalita. Sa bahagi niya, ano ang maaari niyang sabihin? Maya-maya ay nakatulog siya at marahil ay ituman. And the moments later, pareho sila nakatulog na walang suot na saplot man lamang sa ilalim ng kumot. 10:00 na nang magising siya kinabukasan. Ganun na lang ang panlulumong nadama niya dahil nag-iisa na lang siya sa kama. Nilinga niya ang higaan nila. Naroon pa ang bakas sa pagkawala ng pagkadalaga niya. Napangiti siya. Nag-init ang sulok ng mga mata niya nang maalala ang nangyari kagabi. Subalit, hindi niya magawang umiyak. Nasa ibaba ang mami niya at malalaman nito kung umiyak siya. Nauubusan na siya nang may dadahilan sa mami niya. Nagkabuhol-buhol na ang mga kasinungalingang pinasimulan niya. Hindi niya ininda ang pananakit ng katawan nang tumayo siya at magtungo sa banyo at naligo. Halfway to the bathroom, narinig niya ang tila mga boses. Napakunot ang noo niya
Parang sa ibaba niya naririnig ang mga tinig. Napailing siya. Baka sa kapitbahay lang. Wala namang tao sa ibaba kundi ang mami niya. Si Dominic ay natitiyak niyang kanina pa umalis dahil sa maagang meeting nito. Dumiretso na siya sa banyo. Siguro kapag ang resulta ng pagsusuri ng cardiology sa mami niya ay maganda, ay sasama siya pa uwi rito sa San Ignacio. Sisikapin niya ipagtapat dito ang buong katotohanan. Pagkagaling nila ng ina sa doktor, ay tutuloy siya sa opisina at magre-resign siya sa trabaho niya. Ang coffee farm na lang ang aasikasuhin niya. At sigurado siya na magugustuhan iyon na kanyang ina. At least, sa pagtatapat niya sa ina, ay may kapalit namang matagalan nitong hinihiling sa kanya. Paglabas niya sa banyo, ay noon lang niya napugnang 9:00 na ng umaga at ni hindi pa siya nakakatawag ng doktor para sa appointment ngayong umaga. Binilisan niya ang pagliligo at pagkatapos ay inion ang hairdryer para patuyuin ang buhok. Pagkatapos magpatuyo ng buhok ay nagbihis siya. Sa ibaba na niya tatawagan ng klinik ng doktor para sa appointment ng mami niya ngayong araw na ito. Dinampot niya ang shoulder bag at isinukbit sa balikat at pagkatapos ay lumabas ng silid. Nasa kalagitnaan siya na hagdan nang mapo na ang inang tahimik na nakaupo sa sopa at nakatitig sa kawalan. Minadali niya ang pagbaba at kinakabahang nilapitan ng ina. "Mama, what's wrong? Bakit nakaupo ka riyan at nakatitig sa kawalan? Okay lang po ba kayo? Sumasakit po ba ang dibdib nyo?" Ang galit na mga mata ay tumingin sa kanya. Nakapagtatakang hindi ako sinumpong ng pananakit ng dibdib ko sa sandaling ito, Andrea. Matapos ipagtapat ng babaeng iyon ang katotohanan sa inyo ni Dominic. Muli siyang napatras. Mas malamang na siya ang aatakihin sa gustong ipahiwatig ng ina. Sino pong babae, mami? Ang babaeng nakita ko sa TV na nakabresete kay Dominic. Napasinghap ng malakas si Andrea. Ano pong sinabi niya sa inyo? Yung babaeng yun huwag mo nang dagdagan pa ang kasinungalingan mo, Andrea. Sa wata ng ina, sasabihin niya. Ang hindi ko maintindihan ay kung bakit kinailangan mo pang magsinungaling sa akin. At lalong hindi ko maintindihan kung bakit sinang-ayunin ni Dominic ang kasinungalingan mo. Ma'am, mag-explain po ako. Explain? In-explain na ng lahat ng babaeng iyon, Andrea. Sinabi niya na kasintahan niya si Dominic. At ang dahilan kaya hindi sila makapagpakasal ay dahil sa pagpapanggap ninyo mag-asawa kayo. May ilang beses siyang humugot ng hininga at baka sakaling lumuwang ang dibdib niya. She had never seen her mother this angry and she was starting to panic. Lalo na't napunan niya ang pagtaas at pagbaba ng dibdib niya. Mama, please calm down. Sinikap niyang abutin ito, subalit tinabing ni Kuntasya ang kamay niya. I don't understand kung bakit ka nagsimuling sa akin, Andrea. You deceived me. Hindi ko maintindihan kung paano mo nagawa mga laraw at pinakita mo sa akin. I could forgive you that. You were in love with Dominic as far as I could remember. Maaaring pantasya para sa iyo nang sabihin sa akin na mag-asawa kayo. But what I'm so angry about is the fact that you and Dominic are sleeping together. That hit her hard, that her knees buckled. Oo, nanghina siya. Napahawak siya sa sandalan ng mahabang sopa. At iyon ay sa kabila ng katotohanan ng alam mong may kasintahan si Dominic. Nagbuntong hininga ang mami niya. Biglang nahalinhan ng kalungkutan na nasa mukha na gustong humagulgol ang iyak ni Andrea. Pinagkatiwalaan ko si Dominic sa iyo, Andrea. Hindi ako makapaniwalang sinira niya ang pagtitiwala kong iyon. Para ko na siyang anak. Mami, huwag niyo pong sisihin sa Dominic. Wala po siyang kasalanan sa lahat ng ito.
Paano ang pagtatabi ninyo ha? Wala rin ba siyang kasalanan? Hindi niya makuhang salubungan ang tingin ng ina. Bakit hindi napaaga ng isang araw ang pagtungo ni Sarah rito? Ay di sana kaya niyang sabihin sa ina na walang namamagitang pasikal sa kanila ni Dominic. At ngayon, kahit magsinungaling siya ngayon, ay hindi naman niniwala ang kanyang ina sa kanya. Kahit kaninang tinitigan niya ang sarili sa salamin, ay ibang Andrea nakita niya. Ano nga ba yung tawag nila na nakikita sa anyo ng babae? Ang sandaling naiwala nito ang kainosentehan niya. At natitiyak niyang alam ng ina niya iyon. Mothers always knew. Aalis na ako ngayon, Andrea. Wika ng mami niya na ikinabaling ng tingin niya rito. Mami, pupunta pa po tayo ng doktor. Tumayo ito at lumakad patungo sa hagdan. I don't believe I am that sick. Sa sinabi pala ng babaeng iyon, ay malamang nagtumba na ako kanina kung totoong may sakit ako sa puso, Andrea. Oh, don't get me wrong ha. Nararamdaman ko ang paninikip ng dibdib ko paminsan-minsan. Pero tiyak na, hindi dahil para ikamatay ko. Magpapatingin ako sa atin sa ibang doktor. Sa 2 doktor pa para makatiyak ako. Mami, sasamahan ko kayo pauwi sa atin. Nilinga siya ng ina. Isang ngiti na hindi umabot sa mga mata ang ginawa nito. I have always wanted you to come home, Iha. Pero huwag mong gawin ngayon ang bagay na iyan na hindi mo gusto mangyari dahil nag-aalala ka sa akin. Ipinapayo kong ayusin mo ang gusto na ginawa mo. Mami, please. Paano kung bigla na lang na kayo mahilo? Ihatid ko na po kayo sa terminal. Stop worrying about me, Andrea. Sabi ng kanyang ina na pinipigilan ng galit. Ako ang nakakaalam ng tungkol sa katawan ko. Gusto ko mag-isip na mapag-isa. Pagkasabi niyon ay pumahik na ang ina. Nasa kalagitnaan ito na hagdan nang lingunin siya. Ang bilin nga pala ni Dominic sa akin kanina ay huwag kitang gigisingin at hayaan kitang matulog. At na pagkatapos ng meeting ay uuwi siya kaagad at may pagtatapat sa akin. Malungkot na umiling si Constancia. Naunaan na siya ng kasintahan niya. Naiwan siyang sinusundan ito ng tingin. Puno ng takot ang dibdib niya. Hindi niya gustong umuwi ang mami niya sa ganitong paraan. Kung hindi papayag ang ina, nasasamahan niya ito kahit man lang sa terminal ng bus, kailangan niya makausap si Dominic. Baka mahikayat ni Dominic ang ina na samahan niya ito pa uwi. Dinukot niya sa bagang cellphone at tinawag ito. Subalit matapos ang 4 na pagsubok, ay tinigilan niya. Nakapatay ang cellphone nito. Nasa meeting ito at hindi gustong maabala. Patakbong pumahik siya sa itaas. Nagsimula na maglikpit ng mga gamit ng mami niya. Ma'am, will you please at least wait till I come back? May ayusin lang ako. Then what? Bumuntong hininga siya. Kanina, bago ako bumaba, ay pinasya akong mag-resign sa trabaho at sasama nila ako sa inyo pa uwi. Kinagat niya ang ibabang labi. Hindi siya makatingin ng diretso sa inya. At saka ko sasabihin sa inyo totoo kapag natiyak kong hindi makakasama sa inyo ang ipagtatapad ko. Andrea, Iha. Tila lumambot ang pagkakasabi niyo ng ina. Mami, kailangan kita ngayon. Humakbang patungo sa kanyang ina at niyakap siya at tuloy na siyang napaiyak. I'm sorry, Mom. Iha, you should have told me the truth. Anito, hinahaplos ang likod niya. Totoong gusto ko si Dominic para sa'yo. Lalo't alam kong mahal mo siya. Subalit maiintindihan ko kung hanggang pagmamahal bilang kaibigan lamang kaya ibigin ni Dominic sa'yo. Mami, I tried to fight for him. Sa lahat ng mga babae nagdaan sa buhay ni Dominic, I thought I'd win in the end.
Subalit mali ako. Tama ka. Pagtingin kapatid lamang ang kanyang bigay sa akin ni Dominic. Suminghot-singhot siya habang nagsasalita. Kahit papaano ay may mabigat na bagay na nabawa sa kanyang dibdib. Ngayong nalaman ng mama niya ang katotohanan. Alright. Buntong hininga ni Constancia. Asikasuhin mo kung ano man ang gusto mong asikasuhin. Like tendering your resignation. Maghihintay ako rito at uuwi na tayo sa atin. Pagkatapos niyang iwan ang resignation niya sa hotel, ay sa studio siya nagtuloy. Alauna pasado na at malamang tapos na ang meeting nito. Kanina pa niya ito pilit na tinatawag, subalit iisa ang sinasabi ng voice prompt. The number you dialed is out of coverage area or has turned his unit off. Pagkatapos niyang bayaran ang taxi, ay tuloy-tuloy siya sa gate. Kilala na siya ng gwardya at alam nito kung sino ang kailangan niya sa loob. Kaya agad siyang pinapasok. Mahabang lakarin mula sa parking lot patungo sa main entrance. Nagmamadali ang mga hakbang niya nang biglang mapahinto siya. Natanaw niya si Sarah sa parking lot. Marahil ay patungo sa pinagpaparadaan ng sasakyan nito. Huli na para umiwas dahil nakita na siya nito. Kung nagkaroon ng masamang epekto sa kalusugan ng ina, ang ginawa nitong pagtungo sa bahay ni Dominic ay hindi niya ito patatawarin. Subalit nakabuti pa ang ginawa nito dahil nalaman ng mami niya ang katotohanan at nagawa niyang unawain. Sapat na iyon upang patawarin niya ito at kalimutan ang lahat. Sa isang banda, nilutas ni Sarah ang suliranin nila ni Dominic, bagamat hindi sa magandang paraan. Well. Look who's here. Anito at humakbang palapit sa kanya. Where were you this morning ha? Sabi ng mami mo ay tulog ka pa. Umangat ang sangkili nito at sinuyod siya na nagduduyang tingin. Gumuhit ang puot sa mga mata nito. Hindi niya maiwasang mag-igting ang mga bagang sa mapaghamak nitong pagsuwid ang tingin sa kanya. Pero pinairal niya ang pagpipigil sa sarili. Nakita mo ba si Dominic, Sarah? Kailangan ko siyang makausap. Tumalima ang mga mata nito. Bakit, Andrea? Ano namang problema ang gusto mong ipasan sa balikat ng kasintahan ko? Hindi pa ba sapat sa'yo ang ginawang pagsinungaling? Kasinungaling ginawa ko ng paraan kanina umaga. Dapat nga pasalamat ka pa sa akin na hindi mo dapat ginawa, sabi niya. At hinuhold niya ang kanyang temper. May sakit si Mami, Sarah, at well, she took it well, Andrea. Putol nito. Naisip ni namin Dominic na gawa-gawa mo lang tungkol sa sakit ng nanay mo para lang patagalin pa ang pagkukunwari mo. Expert ka diyan, di ba? Sarah, please. Hindi ko gusto mapag-away sa'yo. Gusto ko lang siya makausap. Hindi. Malakas na sabi nito. Ang composure nito na nakikita ng lahat ay unti-unti humalagpos sa paningin niya na nakita niya itong totoong Sarah. Kung inaakala mo magdadala mo na naman ako sa drama mo ni Dominic, nagkakamali ka, Andrea. Kaya pwede ba? Umalis ka na dito. Alis! Sarah, so gusto mo man o hindi, pupuntahan ko siya. Hindi niya natapos sa sasabihin niya dahil inabot siya ni Sarah at pataboy na itunulak sa direksyon ng gate. Umalis ka na rito, Andrea. Hindi ka kailangan ni Dominic. Tinabig niya ng malakas ang kamay nito na nakahawak sa braso niya at umatras na isang hakbang. Lalo nito ay kinagalit ang ginawa niyang pagtabig sa kamay nito. Nanlisig ang mga matang humakbang si Sarah palapit sa kanya at muli siyang pataboy na itinulak nito. Sa pagkakataong iyon ay nawalan siya ng panimbang at napahandusay siya sa baldusa sa pagkakulat niya. At hustong may isang sasakyang lumabas sa parking space at umatras. Dahil nakahandusay siya ay hindi siya agad nakita ng driver. Nanlaki
ang mga mata ni Andrea sa sindak dahil nasa harapan na niya ang likuran nang umatras sa sasakyan. Nagpilit siya makatayo at paiga-igang sinikap na makaiwas. Nawala naman siya sa linya nang naatras ang sasakyan. Subalit hindi siya tuluyang nakaiwas dahil nahagip ng bumper na ekspedisyon ang kaliwang bahagi ng katawan niya at muli siyang tumilapon sa baldusa. Napaigat siya at napasigawa. Subalit ang tili niya ay nilunod ng higit pang malakas sa sigaw ni Sarah nang makita nangyari